Kayo ay aking corona at kagalakan. Ha? Kaya ba natin ipagpatotoo kasi sa ating magpunta? You, our church, my church, is my joy and my crown. Yan sinasabi ng Philippians 4:1. You are my joy, you are my crown. Yung iba, hindi makapagsalita kasi yung crown na tinutukoy doon, crown of thorns. Hello? Pastor, hindi ko tinutukoy ko ha? Baka yung katabi ng church, yung pastor hindi makamiti kasi yung corona niya, yung church niya, puro pilit. Yung pag hindi ka makatulog ng mahimbing, pag naalala mo yung mga pasaway ni elders, dahilan ng pagtaas ng blood pressure mo. Kaya maraming pastor na agad na kalbo, bata pa kalbo na. Yung iba siya, din ang buhok sa gilid. There's a press. Now, I want you to understand this. Pastor in church, hindi sa lahat ng panahon, masaya. Grabe ang stress, lalo na kung yung mga katuwang mo, siya ang number one na bibigyan ng stress sa'yo. Kaya sabi ni Paul, make my joy complete by having the same knowledge. So isang namin nagpasawari, sigurado magiging cause of trouble yan. Ang sabi ni Paul, what will make me joyful in serving God, hindi yung rinigano'n niyo ko ng mamahaling regalo pagdating ng Pasko. Hindi bibigyan niyo ko ng kotse. Make my joy complete by having the same mind. So again, anong ina-address dito ni Jesus at Jesus? Hindi Paul. Mind. In the seminary, this is the first church founded by Paul in Europe. Over the churches that Paul pioneered and oversee, he testified that they are his joy and his crown because they were consistent in their support to him in his missionary journey. What made this church unique? Hindi na sila prayerful. Maraming churches very prayerful sa kanilang pastor at pamilya ng pastor. Ako sabi sa inyong katabi, your prayer is good but we need cash. Hello. Dito siya ni Pablo yung Philippians 4:19. My God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Pero, very clear, my God shall supply all your needs. Sino yun na tinutukoy dito? Philippian Church. Hindi ito sinabi sa Corinthian Church, Galatian Church. Philippian Church, Philippians 4:19 is a promise exclusively given to Philippians. Why? Because from the first day that Paul set his foot on Macedonia, hanggang sa kanyang huling araw sa Europe, particularly in Rome, naghihintay ng kanyang kamatayan, consistent ang Philippians. Kasi suportahan. Papadala ng resources ng pera, hindi lang pati tao. Mayroon siyang PA, personal assistant, na nag-aalaga sa kanya doon sa house arrest ng Rome government sa kanya hanggang sa kanyang pupunta siya ng ulo. This is the only church who did that. Ay, yung ibang dyan, wala nang pakialam kay Paul. Wala nang pakialam. Particular the Corinthian church, mayamang church, pero wala. Hindi maasahan ni Paul. Hindi natin church pare-pareho. May mga church na maasahan, may mga church na walang utang na loob. Mayroon mga church na nawala. Katulad ng Galatian Church. Ang sabi ni Paul sa Galatian Church, you foolish Galatians, you started in the Spirit, but now, how come you end in the flesh? Ano? Iba-iba ang karanasan ng mga churches. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung sa ng Philippian Church, tanging kayo lang. You alone. Kaya sabi niya, you are my joy, you are my God. These are the three examples in the scripture where masasabi ko, ang isang church ay malakas. Kung at least isa sa tatlong ito, yun ang pattern na kung sa ito. Amen? So, kumusta ang church natin? How do you like it, Antioch? Ephesians or Philippians?
O, katulad tayo ng mga Thessalonian na ang reputasyon, matatakaw yung mga tao dyan at tamad. May mga ganyan church. Ang Thessalonian church, church ng mga tamad. Kasi sabi, huwag na kayo magtrabaho, parating na si Lord. Read Thessalonian. Yung the church in Crete, yung Luton, matatakaw kayo. Umaaten lang kayo pag mayroong libre tanganian. Pag mayroong ayuda. Meron ba yan ngayon? Ulit lang yan. Maski sa mga pastors, hindi kayo tinutuloy ko. Walang ayuda, pero nandito kayo. Pero alam niyo, kung sa seminar doon, may dala kami ayuda, kulang po. Ano niyo bakit? Kasi sila makapasok ng Crete Church. Pero salamat sa paglatamang pasok dito ay nagpapasok na Antioch. Ephesians. Congratulations, Officer. Congratulations. Okay, thank you. Hindi na kaya yung natin. Kala ko si Penpul po eh. Alright. Put ang kuryente na, you know? A connection. Okay. Let's go to the characteristic of a strong church. There are four characteristics. The first characteristic of a strong church is our church should be a soul-winning church. Lahat ng church nagsimula sa pagiging strong church is not only determined by the size of its number, but how far its influence would reach. My witness in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and to the end of the earth. Ibig sabihin, isa sa palatanda ng strong church, hindi lang kayo nananatili sa San Andres o sa bundok ng Peninsula. Malawak ang influensya. A strong church is a soul-winning church. Lahat ng church dapat naman yan. However, maraming church tumigil na sa pagiging soul winner. Okay? We need to go to the second, which is they should be a disciple-making church. Disciple-making church. Soul-winning church, disciple-making church. Ang problema naman, pag hindi nag-upgrade ang pastor, kadalasan po ang dinidisciple natin, nagiging church worker. Nasa worship ministry, prayer ministry, Sunday school ministry, hindi na tayo nag-aalis sa to. Dapat dumating po tayo doon sa marketplace reaching church. Tingnan nyo, I challenge you. Yung mga discipleship material natin, wala kang makikita dyan na kung meron kayo mga miyembro na gusto maging politiko, natuturuan ba natin sila na papaano maging good statesman? Pag mayroong tao, abogado, naging Christian, may potential na maging politiko or corporate lawyer, nagpatotoo, nagdamagsalita. Ang sabi ng pastor na tamad, matigas ang tulo, mayabang, tumigil ka na sa pag-aaral mo, mag-resign ka na sa trabaho mo, magpastor ka na lang. Yun ang ginagawa natin. Bakit? Hindi natin makita na ang tao yan, abogado na o doktor na, ay pwedeng gamitin ng Panginoong manggagawa sa trabaho niya. Inaagaw natin siya sa mundo para maging worship leader, para maging elder, para maging church worker. That is wrong. Kung kayo ang church ko, ako pastor nyo, 10% lang sa inyo kailangan ko para yung trabaho ng ministry ay maisa katuparan. So, anong gagawin ko doon sa 80 to 90%? I will disciple you. Kung kayo teacher, I can disciple you and train you how to reach minister sa academy.
sa eskwelahan. Kung ikaw negosyante, hindi kita pipiliting maging church worker. Kasi to be honest, hindi lahat ng mga church gusto maging church worker. So kung hindi ka na mapilit, ang iisipan ko ngayon, hindi ka pang church worker, pang marketplace ka. Negosyante ka. Lagi mo kausap mga negosyante. Try to reach them. Teacher ka, try to reach them. Hindi mo kinakailangan dali na sa simbahan. Mas isang taon na kayong nagsisharing. At hindi pa nakakarating sa okay lang yan as long as continue yung ginagawa. Meron kwento ganito. Dalawang Kristiyano magkasama sa opisina, 10 taon na. Yung isa, nag-birthday. So that, ka-office mate niya, alam mo, may mga years, diba? 50 years. Hindi mga pinagandaan. 60 years, 50. Nag-50 years na. Inimbita yung mga opisina. Na itong nag-birthday na to, 50 years na, Christian pala. So inimbita si pastor. Nung dumating siya pastor, nag-pray, nag-share ng gospel, bago lang kainan. Yung katabi niya doon sa opisina, doon sa lamesa, sabi mo, Christian ka pala. 50 years. 50 years old, na 10 taon na magkasama sa opisina, sa kanan ng kailangan. Christian ka pala. Ako'y Christian din. Saan ka na sa church? Ay, doon sa kabilang kanito. Jesus is the way. Ay, ako, from Jesus is the life. Ay, may nakarinig Christian din. Ako'y, Jesus is the truth. Bakit ito? Eh, pare-pare tayo Christian. Bakit hindi tayo magkaroon ng Bible study? Sino pa rin. Alam niyo, maraming Christian, secret agent doon sa kanilang pinagtatrabaho. Sabi ng Bible, I am sending you like sheep in the midst of wolves. Alam niyo kung bakit hindi natin maturuan? Because marketplace ministry is a top ministry. Nakakatrauma din. Imagine ang description ni Jesus. Tupa. Sinusuga ka sa gitna ng mga lobo. So doon pa lang, yung nature pa lang ng marketplace ministry na nakakatakot na. Maliban na intentionally we train the sheep to become transformer or agent of change. Hindi magkakaroon ng intentional discipleship for marketplace ministry. So we need our church to become what? So winning, disciple making, and then ano yun? Marketplace ministry. Pero hindi sapat yan. Isa hope sa huling indikasyon that your church is really strong when you just become an empowering church. Ano yung sabihin empowering church? If the Lord bless, make your church strong. Use the resources of your church, manpower, equipment, finances, to bless and empower other churches. Alam po ninyo, isang dahilan kung bakit ako'y pumayag. Baka December na ayaw ko na sana eh. Isang dahilan kung bakit ako pumayag na pumunta dito is because the Pastor Frank, Pastor Sam ay nag-invite. Hindi lang nag-invite sila. But natutuwa ako that they are even willing na magpakain. They are willing to spend. Empowering other churches is very expensive. Yes. Kung pumayag ako, hindi ko tinanong si Pastor Frank, paano yung aming panggasolina? Paano yung pagkain namin along the way? Paano yung tulungan namin? Hindi ko na sila tinanong. You know why? Because that is our ministry. The vision statement of the City of the Lord Church, where I pastored for 28 years yata, is we are a strong, influential, righteous community of believers serving the body of Christ. I know from the very beginning that our church, hindi ganun kalaki, is called to empower. And when you empower, hindi lang ako, hindi lang tao,
Ngayon po, ang kasama ko pala mga elders ng church at yung current senior pastor ngayon. Hindi ba patayo natin? Okay, si Pastor Aida at si Pastor Brother Jeff, magkasawa. Area pastor namin sa bagong Upper Bigutan. Si Brother Nador Sergenia, elders po. Ito full-time driver at caretaker ng church. Si Pastor, si Leia, asan na? Nawawala sa? Ito, si Pastor Chris, matagal ko kasi sa Pastor Elder. Siya ngayon ang nag-take over ng church since February. Now, hindi ko tinanong saan kami titira, sino gagastos. Pero alam ko may kaso siya. Your church will never empower other churches kung wala kang resources. Ako yung ibig sabihin? Yes. So, these are the indication if your church becomes strong. Soul winning, disciple making, marketplace reaching, and empowering. Yes. So, dapat yan ang parang checklist. Nasaan kaya ang aming church ngayon? So to say, maraming churches, nakarating na sa silver anniversary, 25 years, soul winning pa rin. Mahilig pa rin makaluluwa. Hindi kayo tinutukoy ko. Yung pastor na hindi nakadalo dito. Hindi na tinutukoy ko. Yung bang, para sa kanila, bawat buwan, November, na mga luluwa. In the natural, mga kapatid, ang mag-asawa, hindi in-intention na yung babae laging mga anak. Gusto na pag nang dumating sa punto yung ating mga anak, hindi lang lumaki, nakapag-aral, dumating sa punto na nagtatrabaho nila to sustain themselves and hoping one day, bagamat hindi natin sila inuobliga, one day, anong gagawin nila? Tumulong naman sa mga magulang hindi na makapagtrabaho. Pagkamat hindi ito obligasyon. But if we so right, hindi tayo pababayaan. That should be the church. Malaki yung ang sama ng loob ko. Pag may mga paso na tumanda na, nung hindi lang makapagtrabaho, wala man ng church na nakaalala. Lalo na pag ang pastor na yun napakasipag, mag-pioneer, mag-church plan. Pero dumating sa punto na nagkasakit na. Maski man lang pang-maintenance. Walang chance na sumusuporta ng sa cholesterol. Mabuti nga rito, may nagdala na ng gamot eh. Pero saglit lang yan. Sabi nangyayari, pag nagkasakit si pastor, parang ipinaglilimos sa simbahan. Si pastor nasa ospital ngayon, kung gusto niyo na tumulong, baka ho mayroong kayo ibibigay, okay naman yun. Pero kung tuwing nagkakasakit si pastor, para natin ipinaglilimos, the church is not doing right. Kaya lang walang magagawa. Bakit? Hindi natin tayo ng matatag. Bakit? Kasi nga, tayo mga pastor, ang unang dahilan. Anong dahilan? Ayaw natin mag-upgrade. Just Friday, Saturday, katatapos ko lang ng church government, leadership and finances. Kasi kung karamihan ng gulo sa simbahan, itong tatlong aspeto lang na to ang pinagmumulan. Maling gobyerno, wrong exercise of leadership in the government, and wrong handling of finances. Yan na, bihira lang po ang church na nasira dahil si Pastor immoral. Maliit na porsyento yan. Kadalasan nasisira because of government, leadership, and finances. Ako po yung 62, magsi-62 din na sa January. That's not my battle cry, that's not my legacy na gusto kong iwanan. Help pastors to build the church strong. Without the framework of right government, leadership, and finances, I tell you, mahirapan po talaga na ang simbahan ay tumayo ng isa. Alright. Why a strong church? Bakit kinakailangan na strong church? Because the church is mandated to fulfill the Great Commission. Ibig sabihin, the church needs resources. Anong resources? Human resources. Technical resources, logistical resources. Financial resources. All forms of resources.
Kung inaakala nyo pangangaral lang ang kailangan in advancing the kingdom of God, nagkakamali po tayo. Gusto mong mangaral doon sa Bicol, wala kang sasakyan o wala kang pambili ng ticket sa bus, hindi nila maririnig ang pangangaral mo. Gusto mong ipunin ng mga pastor, kaya tama yung ginagawa ng pastor. Gusto mong ipunin ng mga pastor para i-upgrade. Pero alam naman natin, mahirap ipunin ang pastor kung hindi mo pakakainin. Yes. Hindi kayo tinutukoy ko. Mga taga-Bicol lang yan. Fasting daw yun, fasting. Walang mag-iipon para sa fasting. Dapat nyo yung sabihin, it requires resources. Second, ano number one? Why a strong church? Because the church is mandated to fulfill the Great Commission, and fulfilling the Great Commission requires all forms of resources. Second, the church is mandated to bring transformation to the seven sphere of influence. Tingnan nyo to. Di ba? Sabi ng Bible, go into all the world. Tama? Ilan ang mundo? Ha? Taas sa kamay ng isabing isa. Taas sa kamay. Okay, makinig kayo. Iisa lang ang daigdig. Pero ang daigdig ay binubuo ng maraming mundo. Malinaw? Merong mundo ng show business. World of sports. Nakaka nyo? World of politics. Mayroon nga underworld. Ano yung underworld? Mga mundo ng kriminal. Mahirap abutin ang kriminal. Kadalasan ginagamit ng Panginoon sa mga kriminal, kapwa kriminal. Malinaw? So, itong Star of David na to symbolizes what we call the seven worlds. Okay? The family, arts media, business, arts, health, government, at yung nasa gitna church. Tama ba? Nasa gitna church na lahat ng tao sa iba't ibang mundong yan, nandun sa church. Kaya lang, nadidisciple lang sila para maging worker ng church. Naman nyo? We only disciple them to become church worker. Ano yung church worker? Worship, prayer, teaching, Sunday school. Puro papasok siya. Samantalang, we should disciple them to reach their own world. Yun ang kulang na yun. And for that to happen, gumagasos po tayo. Sino ang unang dapat gasusan? Ha? Pastor. Pastor needs to be trained. Ang problema, halimbawa dito sa lugar nyo, kung walang mag-empower, ministry walang mag-empower, pupunta po ito. In the natural way, sino sa inyo magulang gusto nyo magkaroon ng abogadong anak? Kasama, doktor. Mayroon bang eskwelahan na may kurso ng abogasya? Medicine dito sa lugar nyo? Wala. So, anong gagawin nyo? Papadalo nyo sila sa lugar na mayroong abogasya o doktor. Amen. Papadala niya, hindi na kayo mag-tuition pay, kung ba kayo ng dormitory, gagasusan nyo. In the natural, yung ginagawa natin. But in the ministry, bibihira ko sa church na mag-isip nyo mga pastor, kung walang training na may kaugnay dito, huwag nyo hintayin may dumating. Kayo ang lalabas sa lugar nyo. Mag-spend kayo ng time para mag-upgrade. Yes. Alam nyo, may problema po kayo kung
nag-offer na ako ng libre seminar sa inyo sa Baguio, may problema kayo kung hindi nyo papakatulog. Yes. Amen. Kung naniniwala kayo kalooban ng Diyos, don't just pray, design. Palisa na kayo 100% pa. Pastor, wala pa akong pamasahe. Saka papasok yung prayer, and then, magtrabaho kayo. Kung mo kayo ng milk, kumainod kayo. Magpupra. Ano mapupunat kayo? Pag nakita nyo, ibig na pupunta kayo, hindi pa rin kaya. Kasi, kanenta ko, kung kayo ay attend doon, libre na yung civic training, you still need 12 to 15,000 each. Ang masahan yung pagkakin, hotel. Now, ano ang source of resources? Church. Kung may punto ang church, dapat ang church sa kulang sumuporta. Kung hindi kaya, doon gagawa ang paso ng discarding, magtrabaho, mag-sideline at least. There's still one. Now, pag nakita ni Lord na ginagawa mo, makikita mo how resources will come to you. Baka di mo alam, tulog ka may kumakatok sa bahay. Pero kung wala kang gagawin, hindi mo ma-exercise yung pananampalataya mo na God can provide. Walang darating. Hindi totoo yung sinasabi ni Kuya Cesar ng araw, umulan sana ng pera. Hindi totoo. Yung generation yan, hindi nyo nakilala si Kuya Cesar. Kilala pa natin. Isang personality sa radyo, sa drama, na pag nagsalita, umulan sa bagal. Pati sa pagsasalita na pagkatama. God will not answer us that way. Faith without work is. So this is the reason why we need to grow the church. So that kung dumating sa punto na napapatibay natin, resources will never be a problem. Sa araw, makikita tayo, nagkakape kayo sa coffee project sa Starbucks. Alam nyo, may kilala pumatin sa amin nung last week lang, Church Government Division of Penang. Ang tagal na nagpapastor. More than 20 years na. Nalungkot ako nung marinig ko na, ano, pastor, hindi man lang ako nakakapasok sa Starbucks. 20 years. Eh, yung isang pastor na minamenti, lumarinig kayo, dinala yung magkasawa sa Starbucks. Tuwang-tuwa. Maraming pastor, hindi makapagkape sa ganun nila. Kaya po namin sa Starbucks. Tingnan niyo pala rito. Minsan lumalabas ako kayo sa Lucena, lumalabas kayo sa doon. Pati siya magkaroon mga pagkakataon sa mga talinyo. Bottom line, pag walang resources, hindi ko naman. So, pag hindi nyo naranasan yan, pati sa mensahe natin, tapos eh. Tingnan niyo ha. First time ko naranasan, makalabas ang bansa ng Korea ko. I did. Israel. Unang international trip ko, Korea or Israel. Nakaka-boost din eh. Kaya yung mga anak ako, hindi maiwasan dagdagan ko yung mga words ko na, when I was in Israel, meron when I was in Korea, when I drink my coffee in Starbucks, dyan sa Lucena, the Lord gave me a revelation. Ano po ang ibig sabihin? Hindi ka nagyayabang. Experience. You are just testifying your experience na kung lingkod ka ng Panginoon. Itong mga ito na nararanasan ng mga taong wala kay Kristo. Na pinapangarap ng iba. Bakit hindi natin maranasan? I tell you, Pastor, I tell you, ha? Madadagdagan ang mensahe nyo na when I was. Yes. When I was in Baguio. Yes. When I was in Baguio. Yes. Always good. Hello?
when I first go to Davao, sa aeroplano kami. Mayroong stewardess na nag-offer sa akin ng kape, tinanggihan ko. Pero nagsisip ko ba na huli, kasi akala ko may marido pa na dito. Yung mga first time na experience sa kakatawa. Pero okay na. When I was first enter Aura, Mega Mall, natakot akong pumasok doon sa elevator. Kasi nakita ko pumasok yung babae. Nagsara. Paglabas, lalaki na. Alam niyo, hindi na kayo. Alam niyo, ito mga true story ito ha. Pagtitipon ng mga kapitan ng barangay. May barangay captain galing sa isang isolated barangay. Dinala ng DILG sa isang seminar. Now, ang problema, alam mo ng gobyerno, pag barangay captain ka lang, hindi mamahaling hotel. Yung iba. Napunta siya doon sa common CR. Naligo siya. Malamig ang panahon. Nagkataon yung siya, masyadong init. Tapos na ang iba, bakit nakapila yung mga kapitan? Tagal mo dyan. Bakit? Bakit? Hindi ka pa tapos. Kanina pa mainit ang tubig, hindi pa lumalamig. Hindi lang pastorya. Hindi lang barangay official. Kaya ano hindi yung mga labas? Hindi ito magandang tubig, sobrang init, hindi na lang. Hindi yan lang yung pag-adjust ng first time, marami na nakatawa. Okay lang yun. Okay lang yun. First time. Pero the moment na mga first time ka, it also adds faith. That experience will also increase the faith. Magkakaroon ka ng hamon sa sarili mo. Next time, pagbalik ko, alam ko na natin. Maghahanda ko. Ganyan mo lahat. Amen? Mayroong mga pastor, seminar sa hotel. Ano yung mamahalin ng kape? 150, 200. Eh, wala siyang ganun. Mahilig magkape. Ano ginawa niya? Nagdala siya ng 3 to 1. Kapag ng seminar, overflowing coffee. Nakatakot siya. First time. We need that churches to be touched. Sa mga elders, wala mga elders dito, tinulungan ko sa mga elders. So, there are restaurant na pag ikay umupo, may mga paso na hindi makakain ng masigutom na. Kasi ang daming kutsara at tinidor. 3 klase yung kutsara, 3 klase yung tinidor. Hindi niya alam kung saan gagamitin yung maliit na kutsara, malaking tinidor. Kutsilyo pa. Sabi, masakit na niya. Busog pa ako. Pero ibang gutom na kaya lang nahiya baka magtangay. Kaya lang sabi ko ganito, kung first time siya mga ganyan, para hindi halata, magtinidor lang kayo. Pwede yung tinidor gamitin sa ulam, sa kanin, sa gulay. Okay na yun. Huwag ko lang gamitin sa sabaw. Halata na kayo. Pag ginamit nyo ang tinidor sa sabaw, obvious na yan, lulog sa dulo. Pero yung tinidor lang, hindi pa kaya, parang ngayong sosyal. Hindi nila alam na hindi. Nagkikwento ko, hindi para maligit, galing ko ako yan. Ano, gusto personal na karanasan ko to. First time ko nag-breakfast sa Manila Hotel. May meeting ko kami mga pastor. Nakita ko. Alam mo sa mga ano, pinapakita yung menu. Ang nakalagay doon, Spanish only. First time kong kakain ng Spanish only. Hallelujah. Sa mga hotel, yung mga plated na, ano, pagkain,
deliver sa'yo, tapos may takip na stainless yan. So, pag-deliver sa lamin, katapat mo. First time ito. Para pagbukas ko, nakita ko yung ulam ko. Pinunog, scrambled egg na sa sibuyas. Pinunog yung Spanish out. Madalas mong ulamin ito. Wala akong may patutuo. After that, when yung amang may nag-imbita sa akin, kaibigan kong babae evangelist, si Pastor Alilda Rose, inimbitan ako mag-breakfast restaurant. And then, nakita ko doon sa mga, alam ko na, Spanish Omelette. Hindi nakita ko rin. Nakita ko, German Omelette. Kaya mo, Spanish, maayusan mo. This time, hindi mo na ako may German Omelette. Sabi ko naman, expected ko. Pagdating ko, German Omelette. Scrambled egg na meron ng hotdog. What's the point? Huwag po kayong mahiya na magkaroon ng mga first-time experience. Nagagamit ko, at kita niyo, nagagamit ko, sa mensahe ko, tumatawa kayo. Pumahaba ang mensahe ko. Nakalinis kayo? Nagiging mayaman ang mensahe nyo. Hindi lang dahil marunong kayo mag-interpret ng Bible, but you are teaching, putting some application in the scripture because of your experience. Kung mananatili kayo dito sa lugar nyo, sa San Andres o saan man kayo, limited ang experience. Limited. Hindi yayaman ang mensahe. Amen? Yung balita ko, ipag-meeting daw kay Pastor Frank, mayroong mahalaga na mensahe mamaya habang kumakapit. Okay? Kasi pag mahalaga, importante, maganda naman yan. Okay? So, I hope you will enjoy the meeting mamaya. Okay? Okay, this is the reason why we are mandated to bring transformation to the seven sphere of influence. People in our church are also found in 7 key sphere of influence. They need to be discipled and empowered to become the change agent in the marketplace. The church is the kingdom, central institution, mandated to produce the agent of transformation. Ang church pa rin ang nasa sentro ng mandatong ito. Without resources, we will never fulfill our mandate. But for these resources to come to our church, we need to build our churches strong. For our churches to become strong, first thing, repent, change the way you think. Upgrade. There are 3 major factors of a strong church. Tatlo. Itong tatlong to represent by 3M. The first M is the man. The second M is the message. The third M is the ministry. The man, the message, and the ministry. If you want to build a strong church, number 1, yung tao na nagtatayo. So let's study first the man. In every work God wants to do on earth, first his strategy is to always look for a man. Hindi church, hindi board, hindi council. Tuwing ang Diyos ay gagalaw sa mundong ito, ang laging estratehiya niya maghanap ng tao. Okay? Call him and lead that man to go through a process that will qualify him to fulfill his God-given mandate. Alright. When God wants to deliver Israelites from Egypt, He called for one man, Moses. When God wants to deliver the people of Israel from the Midianites, He calls Gideon. When God wants to bring the kingdom on earth, He calls Jesus. When God wants to bring the gospel to the Gentile world, He calls Paul. So pagkakaroon natin yan, laging isang tao. That is God's old-fashioned strategy to start a work. Kaya nga, nung tawagin ka ng Panginoon, hindi siya nagkamali. Maring Eliseo, tinawag ng Panginoon habang nag-aaral ko.
Maling iba, nung tinawag ng Panginoon, nagnanakaw ng buko. Ang gano'n ba kayo? Iba, naging isda. Nasa kasalanan. Sino sa inyo rito nung itinawag ng Panginoon nabubuhay sa katwiran? Taas ang kamay. Sino sa inyo tinawag ng Panginoon dahil banal? Taas ang kamay. Ano ba gano'n? Pero marami sa atin nung tawagin ng Panginoon, ang buhay natin pawang kabalbalan. Yes. Pero nung tawagin ka ng Panginoon, hindi siya katawag. Ito pinapaliwanag ko sa mga living church. Maring mas matalino kayo sa pastor nyo, mas mayaman kayo. Pero kung yung tawag ka ng pastor nyo, pasakot kayo. Kasi alam ng Diyos na mahina pinag-aralan yan, mas mahirap kayo sa kanya. Ganun pa man, tinawag pa rin siya ng Panginoon para magpastor sa inyo. Yes. Amen. Malinaw? Kung iniisip mo kung nagkamali ang Diyos, dapat ikaw, kasi ikaw yung tapos ang pag-aaral, mas mayaman ka. Ang tanong, bakit hindi ko tuloy? Naman yung sabihin, isa ito sa babaguhin natin sa mga isipan ng mga leader sa simbahan. Because this is the way they think. Intentionally, hindi mo masisisi ang mga yan. Diyan, hubog ang kanilang pag-iisip, mag-isip sa natural. Eh, ibang isip ng Diyos eh. Laging salungat sa iniisip ng Diyos ang isip ng tao. Gaano magpagandang motibo? Hindi magandang motibo ang ginagamit ng Panginoon Tarban sa kingdom. Ang gusto ng Panginoon, mapalitan mo magandang motibo na kalooban ng Diyos. Naalala niyo ba yung puno in Genesis chapter 2, verse 15 to 17? Nasabi niya kay Adan, maaari mong kainin ang bunga ng lahat ng puno sa halaman ng ito, wag lamang ang bunga ng puno ng pagkakaalam ng mabuti at masama. Sapagkat sa sandali kainin mo yan, mamamatay ka. So anong pinagbabawal? Bunga ng alin? Bunga ng isang puno na may dalawang klaseng bunga. Mabuti at masama. Malinaw. Pero tanda nyo, maski mabuti, yun, galing pa rin sa isang puno. Puno na may bungang masama. Maski mabuti yun, kung isang puno pinagmulan, evil pa rin. Maraming tao, makinig kayo kasi nangyayari sa atin ito. Even if you are unbeliever or immature, when there is an appearance of evil, you can resist. Kasi kitang-kita mo sa demonyo yan. Pero dito tayo napapahamak yung appearance of good. Hindi mo ma-reject ang appearance of good. Kasi nga, good. Lagi kong tandaan, if it belongs to the same tree, yung demonyo nagtatago sa good. Di ba maraming churches, leaders, pastor, nag-away-away? Hindi magkasundo? Tanungin mo, Pastor, hindi niya ako naintindihan, napakaganda ng intention ko. Kung naintindihan lang, maunawaan mo yun. Lumipat ka naman yung istas. Ano yung Pastor? Hindi niya ako naiintindihan. Kaya ako ganito kasi gano'n eh. Wala akong masamang balak sa kanya. Kung masamang balak, sinisiraan naman. Nakapagulat ang magandang intention. So, ano ang palaban natin doon? Ha? Do not conform any longer to the pattern of the world, but be transformed by the renewing of the mind. So you will know good, blessing, and perfect will of God. Any good intention which goes against the perfect will of God, principle of God, even if it's good, it is still evil. And it's dangerous kasi maraming napapahamak kaya hindi ma-discern na yung demonyo nasa likuran namin good intention. Sinabi ni Jesus, mamamatay ang anak ng tao. Ang sabi ni Pedro, hindi mangyayari sa ganyan. Nung sabihin ba ni Pedro na hindi mangyayari, magandang intention niya? Maganda ang pangit o demonyo? Maganda. Hindi mangyayari sa inyo.
Sabihin ni Pedro, galing sa mga hindi mangyari yan, anong sagot ni Lord sa kanya? Hindi na tinawag na Simon, hindi na tinawag ni Pedro, tinawag ng Panginoon si Simon Pedro na Satanas, lumayas ka. Very insensitive siya, Jesus, kung di mo nang intindihan. In the natural, ayaw ni Pedro na mamatay siya. Palagi ko kung tayo lang sa panahon yun, baka gano'n din ang gagawin natin. Pero sabi ng Panginoon kay Pedro, Satanas, lumayas ka, hindi interest ng Diyos. Ang kasi hindi mo interest ng tao. Yes. Interest ng tao ng napakaganda. Pero hindi ka po. God allowed him to teach that the Messiah would stop that. Because that's a perfect will of God. Kung hindi mamamatay, hindi masisapag yung Messiah, hindi maliligtas ang tatapos. Hindi abot ng pangunawa ni Pedro ang dahilan bakit siya mamamatay. Kung kaya ang sabi, hindi mangyayari yan. Ang ganda ng motibo, ang ganda ng karis. Nagulat siya kasi ginagyan siya ng Panginoon. Sa kabila ng gandang motibo ng interes, tinawag siyang Satanas. Lagi sa mga kay Pedro, nakasaktan, pero he knows how to handle them. Lahat tayo nasasaktan. Pero ang immaturity ay nakikita pag hindi mo kayang i-handle yung offense. Okay now? Tuloy na tayo? Alright. What kind of a man that God used in building a song church? That man demonstrated consistent growth. Sabi dito, Jesus grew in wisdom, stature, favor with God, and favor with man. Ang key, consistent. Ang growth is not only seasonal. Ang growth hindi lang dapat dumating pag may ayuda o pag nag-sponsor. It should be intentional. Walang magulang dito na sasabihin mo, anak, huwag kang mag-aral, magsasaka lang ang tatay mo. Mangingisda lang ka. Ang isang matinong magulang, maski alam niya hindi niya kayang pag-aralin, magsasakripisyo siya, gagawa siya ng paraan. Mapag-aral. Kung gano'n ang ating motivasyon sa ating mga anak, lagi niyong tandaan, tayo pa rin ang susi to provide for them. So kung gano'n ang motivasyon natin, dapat ang motivasyon din natin sa ating sarili, ang gagawin ako, pinakailangan palaguin ko ang ating sarili. Because that will produce Christ as a sign. Amen? Yes. Second, that man should be able to enter into the realm of revelation. Now, tayo mga pastor, meron tayong default thinking or default understanding. Ano yung sabihin ng default thinking and understanding? Yan yung natural thinking process mo. Ano yung sabihin natural thinking process? Halimbawa, kung ang pagkakilala mo sa akin, critical ka, judgmental ka, yan ang tingin mo sa akin. Mayroon kang nabalita ang negatibo sa akin. Yung thinking default mo. Maniniwala ka doon sa nagbalita ng negatibo. Maski hindi ka mag-imbestiga, sigurado, yun ang paniniwalaan mo. Because that is the thinking default system. Pero, kung kilala mo ako, at ang pagkakilala mo sa akin ay hindi second hand, kundi personal. Hindi ka rin siya kasalit. Wala ka pang conclusion mag-iimbestiga. Why? Yung thinking, default thinking, analysis natin, yan po ay establish sa pag-iisip mula pa. Kaya yung bias natin sa tao, sa mga narinig depende sa
thinking process po. Default system. Now, bakit iisa ang Bible? Iba-iba interpretasyon. Until now, pinag-usapan niya. Ano ba? Retreat? Retreat? Church history. Pinag-aawalan niya. Pero lang, magkumparing na nagkasira sila sa ito. Nawawala ba kaligtasan? Or once saved, you're always saved. Until now, may mga nagdidibate. Doon pa pinag-uusapan niya. Isang Bible lang naman. Pero bakit iba yung interpretation? Because also, each one of us has default thinking. Now, kung hindi ka lalago, hindi mawawala yung default thinking. In building a church, hindi yung natural default thinking process ang kailangan. You need to go into the realm of revelation. I'll show you the scripture. Ang sabi nito, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, who do people say this about me? Sabi na pala sa mga disipulo niya, ano ba ang sinasabi o opinion ng mga tao patungkol sa akin? Now, tingnan niyo yung default system nila, default thinking nila. Many replied, some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets. But what about you? Hindi ko tinatanong yung opinion ng iba tungkol sa akin. Kayo tinatanong ko. But what about you? Now, tingnan nyo. Who would you say I am? Simon Peter answered, you are the Christ, the Son of the living. Ang ganda ng usapan dito. You are the Christ, the Son of the living. And Jesus replied, blessed are you, Simon, son of Jonah. Mapalag ka, Simon. Why? For this was not revealed to you by man, but by Father in heaven. So here, Peter received a new understanding of who Jesus is. That understanding is not based on the opinions of men. Simon's understanding is given to him by blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man. It is revealed to you by my Father in heaven. So, Peter has a higher understanding of who Jesus was because of revelation. Tama? And when Peter entered into this revelation, ano sabi ng Panginoon? I tell you, Peter, because you have entered into the high revelation, I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church. Ano ibig sabihin? You cannot build a strong church kung lagi ka lang sa natural. You need to enter into the realm of revelation. Because only by revelation that God will help us build a strong church. Now, what is the importance of revelation nowadays? Revelation, first effect is the change in the life of the one who entered it. Ang unang epekto ng revelation na ay yung pagbabagong mangyayari sa taong nakapasok dito. Sabi niya, you're Simon, but now, from now on, you will never be called Simon. You will be called Peter. Little rock. Upon this rock, I will build. God will build His church through you. Yes. Without being changed by revelation. But you will only receive revelation when you enter into it. You cannot enter
the realm of revelation on your own. Somebody must open the scripture for you. Must open your eyes, must open your heart, and must open your mind. You read Luke chapter 24. Read it 24. You can do that. Somebody must open the scripture, your eyes, your mind, and your heart. Then you will enter into revelation. Tingnan nyo. Bakit may mga tao, pag nagpaliwanag ng salita ng Diyos, kakaiba ang galing? Dahil kaya sa may mataas na pinag-aralan? Ha? Wala ko sa pinag-aralan yan. Yan po ay nasa dimension, spiritual dimension ng taong nagtuturo. Tandaan nyo, ang mga disciple ay hindi katulad ng mga teachers of the law and the scribes of the Pharisees. Ang description ng mga teachers of the law nung makita ang mga disciple, they were unschooled, they were unlearned, but they teach with authority. It's revelation that will release authority in our teaching. Yun ang pagkakaiba ni Jesus sa mga teachers of the law. So, ano dapat natin gawin? Ang priority natin makapasok sa revelation. Kaya lang, makinig kayo. May warning. And this is the warning. Tarunto. From the time on, mula nung sinabi ni Pedro na, you are the Christ, the Son of the living God. Mula sinabi ng Panginoon kay Pedro na, blessed are you because you enter into divine revelation. And sabi dito, from now on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hand of the elders. From that time on, ibig sabihin ng from that time on, hindi lang isang beses sinabi ni Jesus sa kanila yung mangyayaring suffering hanggang sa kamatay. Nakita nyo? From the time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hand of the elders, chief priests, and teachers of the law, and that he must be healed. What is the purpose of explaining? Kasi he explained, tama? Tama ba? He explained. What is the purpose of explaining? Ano ginagawa ko ngayon? I am explaining to you. What the purpose? For you to understand. For you to be clear. From the time when Jesus explained to them what? He must go to Jerusalem, suffer many things at the hand of the elders, chief priests, and the teachers of the law, and that he must be killed on the third day, the raised life. And then Peter took him aside and began to rebuke him. Now take note, we are still in the same scenario where Peter received revelation, enter revelation. Now, anong ginawa ni Peter? Took him aside and began to rebuke him. Saan galing yung lakas ng loob ni Pedro para i-rebuke si Jesus? Saan galing yung lakas ng loob ni Pedro para i-rebuke si Jesus? Ipinapaliwanag ni Jesus. He will suffer. He will die. Jesus explained it. Gano'n yung masyadong paliwanag. Pag sarado ka, na hindi mo kapag-kapit na paliwanag. Sa kanil, sasalukatan mo ba? Pero ang tanong saan galing yung pagsalulat? Alam mo kung saan galing? A few minutes ago, Jesus said to Peter, blessed are you, Simon, son of Jonah. Flesh and blood does not reveal it to you. Doon galing ang yabang at lakas loob ni Pedro. Natatatanggap siya ng revelation and understanding out of the revelation. Kung kaya, because of that, ayaw nilang pakinggan ang paliwanag ng Jesus. Ang sabi dito, Peter took him aside and began to rebuke him. Never, Lord. Sinasalat ka na. Samantalang ilang minuto lang, nakapasok siya sa revelation.
Jesus himself, sinapanat ka. Hindi nangarap mo to. Ang sa iyo, kundi the Father himself revealed it to you. Never, Lord, this shall never happen to you. Jesus said to Peter, get behind me, Satan. You are a stumbling block to me, and you do not have in mind the things of God and the things of man. Can you get that? Because Peter entered into the divine revelation. He will not only receive revelation from the Father, he will also receive revelation from Satan. Because God and Satan operate from the same spiritual dimension. Hindi kayo, lahat ng naging kulto nakapasok sa revelation. Sige, Buloy, nagsimula na ng tama niya. The problem is when a person enter into the realm of revelation, yung maliyakap. Imagine, ilang minuto pa lang ang lumilipas. Peter rebuke Jesus. Yung revelation na nangyayari. Now I understand bakit sinabi sa Corinto about Paul having thorn in the flesh. I prayed to the Lord to remove this thorn in the flesh 3 times. The Lord answered, my grace is sufficient for you. Hindi na sa Panginoon. You know why? Ha? Ang sabi ng Panginoon, to keep you consistent, for you to remain humble, mayroong kang thorn in the flesh. Thorn in the flesh was given, why? Because of the abundance of revelation. Even if I pray that the Lord will remove this thorn in the flesh, but for the Lord to keep me humble and conceited, the Lord said, my grace is sufficient for me. Ano ba yun? Nakakaya ba ang revelation? Kung ikay nakapasok sa revelation, wala kang mentor, nagpa-fine-tune, nagpa-paddle sa'yo. Magiging pulto ka. You know why? Kasi, pag nakapasok ka sa realm ng revelation, wala nagpa-fine-tune sa'yo. Lahat ang tatanggapin mo, tama. At matindi yung conviction na tama ka. Doon galing yung lakas ng loob ni Pedro. Nakapasok siya sa revelation. Okay? You know what? Now, sabi ito, tingnan natin, you are a stumbling block to me. You do not have in mind the things of God, but the things of man. Sa ibang translation, kasi sinasabi, but he turned and said to Peter, get behind you, Satan. You are a stumbling block to me, for you are not setting your mind on God, but interest of man. Yung puso mo, akala mo sa Diyos ang interest. Interest ng, anong klaseng interest ng tao? Good intentions. Yung sinasabi ko sa inyo, the fruit of good, the knowledge of good and evil belong to the same tree, which is evil in nature. However, good intention and interest of man is, since it is galing sa iyo, hindi galing sa perfect will of God within the Scripture, however good it is still evil. And it is more dangerous. You know why? It is dangerous kasi isipin ng mga tao maganda yung tinitingnan. Samantalang wala siya sa malay-malay, demonyo na ang nagdalagay. In building the church, I want you to understand this. If you don't have this kind of discerning, paglalaman kayo ng demonyo. And since people in the church are immature, they will be affected. When Alexander did a great harm to Paul, ang sabi ni Paul, many were affected by it. Mayroong word na ginamit English na sabi ron is
shipwreck many were shipwrecked in the faith. Who are those people who are shipwrecked in the faith? These are the immature people affected by good intentions coming from rebellious people. Yun po ang panlaban ng mga rebelde. Good intentions. It's appealing because it's good. You know? So how do you overcome that? Sabi ng Luke, Colossians 3:16, let the message of Christ dwell in your heart richly. Punuin po ninyo ang iyong puso at isipan ng mga mensahe patungkol kay Kristo. Because it will give you a standard on how to filter every revelation that dumarating. Okay now? Strong sense of pastoral responsibility. You want to build a strong church? Amen. What kind of man that will bring or build a strong church? He was a man with a very strong sense of pastoral responsibility. Tingnan natin. Now Moses was standing the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the far side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. Now, Moses is pastoring a flock. Okay? Yung flock niya, hindi sa kanya. Paalaga sa kanya ng kanyang ina. Okay now, yung church natin, hindi natin. Ang may-ari niyan, si Lord. Pinaalaga lang sa atin. Just like Moses, in the process of taking care, dumating sa punto na wala nang makain yung mga tupa. Kaya sabi ng Bible, he led the flock to the far side of the wilderness and came to Horeb. So halimbawa, pastor ka. Kumusta yung green pasture dito? Wala nang berde. Dalawang klase ang pastor na lulutan. Kung ikaw ay irresponsibleng pastor, dahil wala ka na makita ang lugar na pwedeng pagkainan ng mga tupa alaga. Dahil hindi sa iyo yan, pwede mong kausapin ng may-ari, ganun mo. Ganun, kita nyo naman o, tingnan nyo. Wala nang building na mo. Eh, alam mo ninyo, ayaw ko magutom ang mga anak nyo. Ayaw ko magutom ang mga apo nyo. Pero isuri ko na. Pwede ba payagan nyo kung mag-abroad na lang? That's the easiest way. To surrender the flock and then look for somewhere else para mag-surrender. Pero si Moses, hindi ganun klaseng pastor. Si Moses ay isang klase ng pastor na napaka-responsable. Kung wala siyang nakita ang green pasture sa paligid, anong ginawa niya? Anong ginawa? He looked for a greener pasture. While looking, nasa luwan ng tupa. That's why he led the flock where? To the far side of the wilderness. Second translation, to the other side. Ito ano nakalagay dito? Far side. Malayo. Anong hinahanap niya? Green pasture. Saan siya nakarating? He is not looking for the mountain. Hindi niya hinahanap yung mountain of God. Hindi niya hinahanap yung Horeb. Ang hinahanap niya ay greener pasture for the flock. Alam mo motibo nyo? Ano ang motibo natin? Kung ang motibo natin patibayin ng simbahan natin, learn, study things that will build the church. In the process, while learning, while pursuing principles, magugulat ka. Magkakarating ka sa place of breakthrough. Hindi hinanap ni Moses ang mountain of God, ang Horeb. Ang hinahanap niya lang ay green pasture. If you're a pastor, you want to build your strong, huwag kayo maghintay na pupunta rito para i-equip kayo. Maghanap kayo. Amen. Sa paghahanap nyo, God will guide you. Amen.
hanggang makarating kayo sa isang lugar, ang ministry, connection, that will be the mission of your breakthrough. Nung makikita niya ito, makarating siya dito, nakita niya ngayon, burning bush. Well, the rest is history. From the burning bush experience, God promoted him from being a pastor of the flock to become the leader of the nation. Promotion neither comes from the east or west. It comes from the Lord. Pero ang promosyon, hindi binibigyan ng Diyos sa mga tamad, hindi binibigay sa matitigas ng ulo, hindi binibigay sa mayayabang. Amen. Yes. Malinaw? At ako'y naniniwala, lahat ng pasok dito, hindi tamad, hindi matigas ng ulo, hindi mayabang. Kaya makikita ko kayo sa bakit. Palapakan natin na. Last time na po. So, take over. Yan, ang ganda po, no? Kalahati pa lang po yan. At alam mo ninyo, yun na tinuro ni Pastor Wilbert, talagang nakukuha po siya. Talagang doon mo sa simula, talagang tatakamin ka ng gusto. At kung hindi mo natin matatapos, walang gusto, takam ka lang. O, kaya po, encourage ko talaga, maging bukas po tayo at napakaganda ho ng pinapahayag ng Panginoon. Amen o ba? Yes. So kaya po, magkakaroon po tayo ng lunch break. Para mas maganda, isa-serve na lang po sa inyo